Sa pong magandang araw, magandang buhay, magandang gising mga kasambuhay at mga kaparokya. Ako po si Father Domi Guzman, Paring Paulino, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, 2130 FB Harrison, Pasay City. Ito po ang dambana sa Mater Dolorosa de la Pieta, ang ika-6 na hapis ng Inang Maria, at gayon din po, kaisa-isang parokya ng Society of St. Paul sa mission area ng Pilipinas at ng Macau. At sa taong ito, ipinagdiriwang po natin ang 80th year ng parokya, ang ikalawang pinakamatandang parokya ng lungsod. Kumusta na po kayo? Lunes na naman. Ito po ang huling Lunes ng buwan ng Agosto, no? Laudator Jesus Christus. Ayan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At belated na pagbati ng 40th birthday. Wow! Life begins at 40 para po kay Chewy, si Chewy Yap. Ayan, ang anak ni Chato Dolot. Kumusta na po kayong mag-iina? Ayan, okay. So, ang ating pong pagbasa sa Lunes na ito, Lunes ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon, ay Luke chapter 4 verse 16 to 30. Mula po sa araw na ito, Lunes ng Ordinary Time, Week 22, hanggang sa katapusan ng Ordinary Time, Week 34. Lahat naman po ng daily readings natin, maliban sa mga kapistahan, ay manggagaling na dito sa ikatlong ebanghelyo. Natapos na natin si Mark, si Matthew, at ngayon si Luke naman. Kaya nga po, sa isang buong taon, kung araw-araw lang tayong magninilay sa Gospel of the Day, covered natin ang 3 ebanghelyo at partial ng ika-4 na ebanghelyo. Now, ano po ang ating matutunghayan dito sa Luke 4:16 to 30? Well, dito po ay sinisimulang ibigay ni San Lucas ang kwento ng public ministry ng Panginoon mula sa ilang kung saan bininyagan at kung saan in-encounter ng Panginoong Hesus ang mga temptations ng dyablo. Mukhang ang Panginoon ay naglibot na sa Capernaum. Kaya nga, sabi po dito sa ating pagbasa, "Do here in your native place the things we heard you did in Capernaum." Naglibot na ang Panginoon sa Capernaum. Ito marahil yung kwento ng Matthew at Mark at John tungkol sa pangangalap ng Panginoon ng mga disipulo. Pero ito po'y hindi masyadong binigyan ng diin ng Ebanghelistang San Lucas. At instead of that, pine-present po ni San Lucas na formal na pinasinayaan, formal na sinimulan ng Panginoon ng kanyang public life sa pamagitan ng kanyang pangangaral sa sinagoga ng Nazaret, kung saan doon lumaki ang Panginoon at naglagi for more or less 30 years ng kanyang tinatawag po natin na hidden life. Okay, so kung atin pong hihimayin
pagninilayan at pag-aaralan itong inauguration ng public ministry ni Lord in the Gospel of Luke doon sa area ng Nazaret. I believe may 3 bagay po tayong dapat bigyan ng focus about the ministry. Una, ay ipinapakita po ng Panginoon na ang kanyang sinasagawang ministry ay crossroads, sangang daan ng luma at ng bagong tipan, the crossroad of the old and the new. Bagamat marami pong magiging kritisismo, pagpuna ang Panginoon tungkol sa old religious system ng mga Hudyo, no? Lalong-lalo na po yung mga tradisyon na hinabi ng mga Hudyo sa palibot ng batas na kung tawagin ay Law of Moses. Mapapansin po natin na sinimulan pa rin ng Panginoon ang gawain niya sa loob ng sinagoga. Sa araw po ng Sabat, na napakahalagang araw sa kwento po ng Old Testament at Old Covenant ni Moses. So, nandun pa rin yung bakas ng luma. Pero, pansinin po ninyo, sinimulan ng Panginoon ang kanyang ministry sa sinagoga ng Nazaret. Ang Nazaret ay wala pong pinag-ugatang kasaysayan sa lumang tipan. Ang Nazaret ay isang bagong settlement ng mga middle class, working Jews na naghahanap ng trabaho. Yung iba nga sa kanila, galing sa Jerusalem, sa Judea, nag-migrate, paakyat, upang maghanap ng trabaho. No? Kaya ang pangalan po ng lugar nila ay Nazaret, sapagkat ito daw po ay nanggaling sa salitang netzer, nang ibig sabihin ay ubod, usbong, sprout, bagong simula. Ayan. Kaya po, makikita natin ang kwento ng pagsisimula ng ministry ng Panginoon is a crossroad of the old and the new. Pangalawa, ang Panginoong Hesus, inihileran niya ang kanya pong gawain sa hanay ng mga propeta. Ginamit ni Hesus na pagbasa, ang pagbasa galing po sa aklat ng Isaiah, chapter 61, verse 1 to 2 ng Isaiah, na para po sa maraming mga Hudyo, klarong-klaro, ito ay may kaugnayan sa pagdating ng Mesiyas. Subalit, bagamat nais ng Panginoon ipahayag ang kanyang sarili bilang Mesiyas, hindi niya po sinakyan ang popular na kaisipan at expectation ng maraming Hudyo na ang Mesiyas ay isang political at military leader na magtatayo uli ng kaharian ni David laban sa pananakop ng imperyo ng Roma. Maliban po diyan, o instead of that, imbis diyan, ay ipinahayag po ng Panginoon na ang kanyang gawain ay mas nakahanay sa mga propeta sa pamagitan po ng kanyang pagbanggit kay Isaiah, kay Elijah, kay Elisha, no? Nais pong ipahayag ng Panginoon na ang Mesiyas ay isang propeta, isang mangangaral ng salita ng Diyos, isang mangangaral ng katotohanan, kahit na ang katotohanan ito ay hindi ayon sa tono
na gustong marinig ng nakararami. So crossroad, poetic, prophetic. Yan. At number 3, iniugnay ng Panginoon ang kanya pong ministry sa deklarasyon ng isang Year of Jubilee. Jubileum. Ayan, no? Tuwing ika-7 taon, meron pong taon ng pamamahinga na kung tawagin po ng mga Hudyo ay sabbatical year. At tuwing matapos ang ika-7 sabbatical year, nagkakaroon naman po ng 50th year, Jubilee year. Mababasa po natin ito sa Leviticus 25. Ang pinaka-purpose, dahilan ng ganitong sistema ay para magkaroon ng restoration. Restoration ng kalikasan. Hindi muna magtatanim sa lupa, magpapahinga ang lupa. Yung mga alipin ay papakawalan, babalik sila sa kanila pong mga pamilya, lalong-lalo na po yung mga inalipin dahil sa utang. Ang mga utang ay kinakansela tuwing 50 years at ang lupa na isinanla o ibinenta dahil sa kahirapan, ito'y ibinabalik every 50 years sa orihinal na may-ari. Hindi po ba ito rin ang talagang ibig sabihin ng salvation na dulot ng Panginoon? Restoration. Ayan. Kaya ang ganda po netong kwento natin tungkol sa pagsisimula ng Panginoon ng kanyang ministry doon sa sinagoga ng Nazaret. So, crossroad, prophetic, year of jubilee, and restoration. Sana po nakapagbigay ng liwanag, nakapagbigay ng inspiration, at panalangin ang ating pong pinag-usapan pagkagising sa umaga. Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyo pong timeline, sa timeline ng kaibigan, sa timeline ng inyong parokya, tayo po'y mag-evangelize, sa timeline po ng inyong mga faith-based communities. Ipakilala po natin ang ating evangelization platforms. Sa YouTube, Domi Guzman. Sa Facebook, Pagkagising sa Umaga. Ngayon po naman, nais kong batiin ang ating mga online parishioners na nanggagaling po sa ating mga Bible groups. Ayan. Unahin ko po ang Bible group ng San Lorenzo Village. The Bible group without a name. Ang grupo po ni na Brenda Season Reyes, Nini Licaros, Consul Fortune Ledesma, Chit Salud, Chit D, Leti Lopez, Josie Bernardo, Nene Leonor, Mengay Cabarrus, Tessie Amparo, Fanny Blanco, Nelly Bengson, Alice Cabahug, Lita Helano, Nati Goles, Silvia Lacson, Fenang, Shirley Uy, at Lourdes Chowa. Gayon naman po pagbati sa Monday prayer group naman ng Urdaneta Village, kinabibilangan ni Tita San Benaventura, Perla at Obi Roy, Brother Ruping at Sister Bobo Tiangco, Ed at Luz Tagle, Cecil Saavedra at Belen Behasa. Pagbati rin po sa Bible group ng mga ladies na nagmi-meet even online every third Thursday of the month. Ayan. Sina Geraldine Osher,
Willie Nang, Rachel Nang, Geraldine Oshel, Rachel Nang, Carol C., Julie Go, Jesseline Tan, Lian Chu, at si Evelyn Chu, si Loli C., at si Marjo Chua. Ngayon po ay atin pong italaga ang maghapon to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, and actions, that I may please you and your Jesus, my God, and reach heaven with you. Jesus and Mary, give me your most holy blessings. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Naku, isang linggo na lang po. Sa susunod na Lunes, sisimulan na po natin ang nobena, September 6, patungo sa kapistahan ng Mater Dolorosa de la Pieta, September 15. Pwede pa ho kayong humabol, maging benefactor or sponsor sa mga misa. At sa ganon, tulong-tulong po tayo buuin ang pangarap na dambana at pangarap na studio dito po sa parokya ng Our Lady of Sorrows, Mater Dolorosa de la Pieta. Pagpalain po kayo. Alleluia! Alleluia!